sa isang maliit at tahimik na baryo sa gilid ng bayan, kung saan ang alikabok ay tila hindi nawawala at ang araw ay palaging matindi. Nakatira si Lito, isang lalaking minsang kinilala bilang masipag, ngunit ngayoy kilala na lamang sa isang bagay: sabong. Dati, si Lito ay isang ulirang anak. Maaga siyang natutong magbanat ng buto, sumama sa ama sa bukid, at tumulong sa ina sa pag-aalaga ng kanilang munting tahanan. Ngunit tulad ng maraming kwento ng pagbagsak, nagsimula ang lahat sa isang simpleng tukso. Isang hapon, inaya siya ng kanyang kaibigan sa sabungan. "Subukan mo lang," sabi ng kaibigan niya. "Isang beses lang. Malay mo, swertehin ka." At doon nagsimula ang lahat. Sa unang sabong niya, nanalo siya. Hindi niya malilimutan ang pakiramdam, ang sigaw ng mga tao, ang kaba, at ang biglaang pagdagsa ng pera sa kanyang palad. Para bang sa isang iglap, nahanap niya ang sagot sa lahat ng hirap ng buhay. Mula noon, hindi na siya nakawala. Unti-unti, iniwan niya ang bukid. Ang dating maagang paggising ay napalitan ng pagpupuyat. Ang dating pawis mula sa pagtatrabaho ay napalitan ng pawis mula sa kaba sa sabungan. At ang dating simpleng pangarap ay napalitan ng pagnanais na manalo, kahit ano pa ang kapalit. Lumipas ang mga taon. Ang kanyang ama ay namatay na hindi man lang niya natulungan sa huling mga araw nito. Ang kanyang ina ay nagkasakit, ngunit madalas siyang wala, abala sa sabungan, umaasang makabawi sa mga talong sunod-sunod. "Anak," mahinang sabi ng kanyang ina minsan, "hindi ka na namin nakikilala." Ngunit hindi siya nakinig. Para kay Lito, ang sabong ay hindi na lamang libangan. Ito ang naging mundo niya. Isang mundong puno ng pag-asa, pagkatalo, at paulit-ulit na paniniwalang sa susunod, babawi ako. Hanggang sa dumating ang araw na wala na siyang maibabawi. Naubos ang kanilang ipon. Ang maliit nilang lupain ay naisanla. Ang mga alahas ng kanyang ina ay isa-isang nawala. At ang mga taong dati lumalapit sa kanya, ngayoy lumalayo na. Ngunit hindi pa rin siya tumigil. Sa isip niya, isang malaking panalo lang ang kailangan. Isang laban na magbabalik ng lahat. Isang umaga, dumating ang isang tao sa kanilang bahay. "Lito," malamig ang boses nito, "3 buwan ka nang hindi nagbabayad." Kilala niya ang lalaking iyon, isang nagpapautang sa baryo. Kilalang walang awa kapag siningil na ang utang. "Makakabayad ako," sagot ni Lito, pilit na matatag. "Bigyan mo lang ako ng kaunting oras." Ngunit ngumiti lamang ang lalaki, isang ngiting walang kabaitan. "Wala ka ng oras." Sa araw na iyon, kinuha ang natitira nilang gamit. Ang maliit na bahay na puno ng alaala ay iniwan na lamang na halos walang laman. Ang kanyang ina ay tahimik na umiiyak sa isang sulok. Habang si Lito ay nakatayo, walang masabi, walang magawa. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng kanyang mga desisyon. Ngunit sa halip na huminto, lalo siyang lumubog. Mas lalong naging desperado si Lito. Kahit wala na siyang puhunan, nangungutang pa rin siya para lamang makasugal. Kahit alam niyang malabo na, patuloy pa rin siyang umaasa.
Isang panalo lang. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Isang panalo lang, babangon ako. Ngunit ang bawat panalo ay sinusundan ng mas malaking talo. At ang bawat talo ay mas lalong nagpapalubog sa kanya. Isang gabi, matapos ang isa na namang pagkatalo, naglakad si Lito pauwi. Madilim ang daan at tanging ilaw ng buwan ang nagbibigay liwanag sa kanyang tinatahak. Wala siyang dala kundi pagod at panghihinayang. Pagdating niya sa kanilang bahay, nadatnan niyang nakahiga ang kanyang ina. Mahina, halos hindi na makagalaw. "Anak!" Mahina nitong tawag. Lumapit si Lito, nanginginig. "Nandito ako, Nay." Hinawakan ng kanyang ina ang kamay niya. Magaan, ngunit ramdam ang init ng pagmamahal. "Hindi pa huli ang lahat," bulong nito. "Pwede ka pang magbago." Hindi siya nakasagot. Sa unang pagkakataon, tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. "Patawarin mo ako, Nay," pabulong niyang sabi. Ngunit hindi agad sumagot ang kanyang ina. Tahimik lamang itong nakatingin sa kanya, parang may gustong sabihin, ngunit kulang na sa lakas. Sa gabing iyon, hindi nakatulog si Lito. Umupo siya sa labas ng kanilang bahay, nakatitig sa langit. Sa dami ng taon, ngayon lamang niya naramdaman ang ganitong klaseng katahimikan. Isang katahimikang puno ng sakit. At doon, sa gitna ng kanyang pagkawasak, ginawa niya ang bagay na matagal na niyang nakalimutan. Nanalangin siya. "Panginoon," mahina niyang simula, tila hindi sanay ang dila sa mga salitang iyon. "Hindi ko na alam ang gagawin ko." Tahimik ang paligid. Walang sagot. Walang himala. Ngunit nagpatuloy siya. "Kung may natitira pang pag-asa para sa akin, tulungan mo ako. Ayoko ng ganito. Pagod na ako." Ang hangin ay bahagyang umihip at sa isang iglap, parang may kakaibang pakiramdam na dumaan sa kanya. Hindi malinaw, ngunit sapat para mapatahimik ang kanyang puso. Hindi niya alam kung ano iyon. Hindi niya alam kung may nagbago ba. Ngunit sa gabing iyon, may isang bagay na nagsimulang gumalaw sa loob niya. Isang munting liwanag sa gitna ng matagal ng kadiliman. At hindi pa niya alam, iyon ang magiging simula ng kanyang tunay na laban. Nagising si Lito. Kinabukasan na tila may kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Hindi tulad ng dati na puno ng kaba at pananabik sa susunod na sabong, kundi isang uri ng bigat na mas malalim, mas tahimik. Umaga pa lamang, ngunit gising na ang baryo. May mga batang naglalaro sa kalsada. May mga babaeng nagwawalis sa bakuran at may mga lalaking papunta na sa bukid. Dati, bahagi siya ng mundong iyon. Ngayon, pakiramdam niya'y isa na lamang siyang anino na naglalakad sa gilid nito. Pagpasok niya sa loob ng kanilang bahay, nadatnan niyang tulog pa ang kanyang ina. Mabagal ang paghinga nito at halatang mahina na. Umupo siya sa tabi nito at tahimik na minasdan ng mukha, ang mukha ng taong matagal na niyang pinabayaan. "Nay!" bulong niya, halos hindi marinig. Hindi gumalaw ang matanda. Sa sandaling iyon, may kirot na dumaan sa puso ni Lito. Isang kirot na hindi niya kayang takasan. Hindi ito tulad ng sakit ng pagkatalo sa sabong. Mas malalim ito, mas totoo.
Tumayo siya at lumabas ng bahay. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Sanay siya na ang direksyon ng kanyang araw ay iisa lamang, ang sabungan. Ngunit ngayon, tila may pumipigil sa kanya. Parang may tinig sa loob niya na nagsasabing, "Huwag muna." Ngunit kasabay nito, may isa pang tinig. Mas malakas, mas pamilyar. Baka ngayon ka bumawi. Napahinto siya sa gitna ng daan. Isang laban lang, bulong niya sa sarili. Kung manalo ako, makakabili ako ng gamot ni Nay. Makakabawi ako kahit papaano. Ang pag-asa o marahil ilusyon ay muling sumilay sa kanyang isip. At bago pa niya mapigilan ang sarili, naglakad na siya papunta sa sabungan. Pagdating niya roon, sinalubong siya ng ingay. Ang sigawan ng mga tao, ang kalansing ng pera, ang amoy ng lupa at pawis. Pamilyar ang lahat, nakasanayan na niya. "Lito, buhay ka pa pala!" Sigaw ng isang kakilala. Ngumiti siya, ngunit pilit. "May laban ngayon," dagdag pa ng isa. "Maganda ang manok, siguradong panalo." At tulad ng dati, nahulog siya. Nangutang siya ng kaunting pera, panghuling pagkakataon. Sabi niya sa sarili, "Babawi ako," paulit-ulit niyang sinasabi. Nagsimula ang laban. Ang kanyang manok ay malakas, mabilis. Sa unang bugso pa lang, tila malinaw na siya ang mananalo. Sumigaw ang mga tao. Tumibok ng mabilis ang kanyang puso. "Panalo na to," bulong niya. Ngunit sa isang iglap, nagbago ang lahat. Isang maling galaw, isang mabilis na saksak ng kalaban, at natumba ang kanyang manok. Tahimik. Parang huminto ang mundo. Narinig niya ang ingay ng mga tao, ngunit tila malayo. Parang hindi siya kabilang doon. Parang hindi iyon ang mundong ginagalawan niya. Talo. Isang salita. Ngunit sapat para durugin ang natitira niyang pag-asa. Hindi siya agad umalis. Nakatayo lamang siya roon. Hawak ang wala na niyang manok, habang ang mga tao ay abala na sa susunod na laban. "Ganun talaga," sabi ng isang lalaki sa kanya. "Bawi na lang ulit." Ngunit hindi sumagot si Lito. Sa unang pagkakataon, hindi na niya kayang sabihin ang mga salitang iyon. Hindi na niya kayang magsinungaling sa sarili. Umuwi siyang mabagal ang hakbang. Mas mabigat ang kanyang pakiramdam kaysa kagabi. Hindi lang dahil sa talo, kundi dahil sa katotohanang kahit matapos siyang manalangin, bumalik pa rin siya sa dati. "Wala na talaga akong pag-asa," bulong niya. Pagdating niya sa bahay, agad siyang pumasok. Ngunit sa paglapit niya sa higaan ng kanyang ina, napansin niyang kakaiba ang katahimikan. "Nay?" Walang sagot. Lumapit siya, kinabahan. "Nay!" Hinawakan niya ang kamay nito. Malamig. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi pwede." Yumuko siya, pinakinggan ang paghinga. Wala. Sa sandaling iyon, parang may pumutok sa loob niya. "Nay!" sigaw niya. Nanginginig ang boses. "Nay! Gising! Andito na ako! Nay!" Ngunit huli na ang lahat. Ang taong naghintay sa kanya, ang taong naniwala pa rin sa kanya,
Kahit paulit-ulit siyang nabigo, ay wala na. At sa araw na iyon, tuluyang gumuho ang mundo ni Lito. Ang libing ay simple. Ilang kapitbahay lamang ang dumalo. Walang engrandeng handaan. Walang mahabang talumpati. Tanging tahimik na pagdadalamhati at bulong ng awa. Sayang si Aling Rosa, sabi ng isang matanda. Mabait na tao. At si Lito, dagdag ng isa. Kung hindi lang sana napariwara, naririnig niya ang lahat. Ngunit hindi siya sumagot. Nakatayo lamang siya sa harap ng kabaong, nakatitig sa mukha ng kanyang ina. Mapayapa, tila walang bahid ng sakit. Nay, bulong niya, hindi ko man lang naitama ang lahat. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Late na ako. At doon niya naunawaan, hindi lahat ng bagay ay pwedeng bawiin. Hindi lahat ng pagkakamali ay may pangalawang pagkakataon. Gabi na nang matapos ang lahat. Mag-isa na naman si Lito sa kanilang bahay. Mas tahimik, mas malamig, mas walang laman. Umupo siya sa parehong lugar kung saan siya nanalangin noong nakaraang gabi. Ngunit ngayon, iba na. Mas mabigat, mas masakit. Panginoon, muli niyang bulong. Kung ito ang kapalit ng mga ginawa ko, tanggap ko. Napahinto siya, huminga ng malalim. Pero kung may natitira pang dahilan para mabuhay ako, ipakita mo sa akin. Tahimik ang gabi. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na niya hinintay ang sagot. Sa halip, yumuko siya at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi para humingi ng panalo, kundi para humingi ng pagbabago. Sa labas, marahang umihip ang hangin. At sa gitna ng kanyang pagkawala, may isang bagay na unti-unting nabubuo. Hindi pag-asa na manalo, kundi lakas ng loob na magsimulang muli. Lumipas ang ilang araw, matapos mailibing ang kanyang ina, ngunit para kay Lito, tila huminto ang oras. Ang bahay na dati may init ng pagmamahal, ay ngayoy malamig at tahimik. Wala nang boses na tumatawag sa kanya tuwing umaga. Wala nang maghahanda ng simpleng pagkain. Wala nang magtatanong kung kumain na ba siya. Mag-isa na lang siya. At sa katahimikang iyon, mas lalo niyang naririnig ang sarili niyang konsensya. Araw-araw, paulit-ulit niyang binabalikan ang mga alaala. Ang mga pagkakataong pinili niyang pumunta sa sabungan kaysa alagaan ang kanyang ina. Ang mga pagkakataong nagsinungaling siya. Ang mga pangakong hindi niya tinupad. Hindi siya makatulog ng maayos. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa bigat ng kanyang iniisip. Ganito na lang ba? Tanong niya sa sarili isang umaga, habang nakaupo sa labas ng bahay. Dito na lang ba matatapos ang lahat? Napatingin siya sa paligid. Ang parehong baryo, parehong mga tao, parehong kalsada. Ngunit pakiramdam niya ay hindi na siya kabilang dito. Para bang naiwan siya habang ang mundo ay patuloy na umuusad. Sa di kalayuan, nakita niya ang ilang lalaki na papunta sa bukid. Dala ang kani-kanilang kagamitan. May mga bata namang naghahabulan sa daan. Walang iniintinding problema. Dati, isa siya sa mga iyon. Ngunit ngayon, hindi na niya alam kung paano magsimula muli. Lito! Napalingon siya. Si Mang Isko yun.
Isang matandang magsasaka sa baryo. Kilala sa pagiging tahimik, ngunit mapagmasid. "Kamusta ka na?" tanong nito. Lumalapit. Napayuko si Lito. "Ayos lang po," sagot niya, kahit halatang hindi. Umupo si Mang Isko sa tabi niya. "Hindi ka na namin nakikita sa sabungan." Tahimik si Lito sandali. "Hindi ko na po alam kung babalik pa ako roon," sagot niya. Tumingin ang matanda sa kanya. Tila sinusukat ang kanyang sinasabi. "Mabuti kung ganun," sabi nito. "Matagal ka nang kinakain ng lugar na yon." Napabuntong hininga si Lito. "Pero hindi ko po alam kung ano na ang gagawin ko," amin niya. "Wala na akong natitira. Wala na rin akong maibibigay." Tumango si Mang Isko. Parang nauunawaan ang lahat. "Kung gusto mo," dahan-dahan nitong sabi, "sumama ka sa akin bukas. Kailangan ko ng katulong sa bukid." Nagulat si Lito. "Ako po?" tanong niya. "Pero matagal na po akong hindi nagbubukid." "Hindi mo naman nakalimutan yan," sagot ng matanda. "At kung nakalimutan mo man, pwede mong matutunan ulit." Tahimik si Lito. Hindi niya inaasahan ang alok na yon. Matagal na siyang hindi nakakatanggap ng ganitong pagkakataon. Isang pagkakataon na hindi tungkol sa pera, kundi tungkol sa pagtitiwala. "Pag-isipan mo," dagdag ni Mang Isko bago tumayo. "Maaga kami bukas. Kung gusto mong sumama, pumunta ka sa bahay ko bago sumikat ang araw." At umalis ito. Iniwan si Lito na mag-isa, ngunit sa pagkakataong iyon, may iniwang pag-iisip sa kanya. Gabing iyon, muli siyang naupo sa labas ng bahay. Tumingala siya sa langit. Tulad ng ginawa niya, ilang araw na ang nakalipas. Ngunit ngayon, may kaunting pagbabago. "Panginoon," bulong niya, "ito na ba yon?" Hindi siya sigurado. Hindi ito milagro. Walang kakaibang liwanag. Walang tinig mula sa langit. Isang simpleng alok lamang. Isang pagkakataon. Ngunit sa puso niya, ramdam niyang mahalaga ito. Madaling araw. Hindi pa sumisikat ang araw nang magising si Lito. Matagal siyang nakaupo sa gilid ng higaan. Nag-iisip. "Handa na ba ako?" tanong niya sa sarili. Sa loob niya, may takot. Takot na baka hindi niya kayanin. Takot na baka mabigo ulit siya. Takot na baka wala nang magbago. Ngunit kasabay ng takot, may munting tinig. "Subukan mo." Tumayo siya. Tahimik niyang inayos ang sarili. Isang lumang damit, kupas na tsinelas. Wala siyang dalang kahit ano kundi ang kanyang sarili. At iyon marahil ang pinakamabigat sa lahat. Pagdating niya sa bahay ni Mang Isko, naroon na ang matanda, handa na. "Akala ko hindi ka darating," sabi nito. "Hindi ko rin po alam kung darating ako," sagot ni Lito. "Pero nandito na po ako." Ngumiti ng bahagya si Mang Isko. Magandang simula yan. Sa bukid, muling naramdaman ni Lito ang init ng araw sa kanyang balat, ang bigat ng lupa sa kanyang kamay, at ang pagod na hindi niya matandaan kung kailan niya huling naranasan. Hindi ito tulad ng sabungan. Walang sigawan. Walang mabilisang panalo. Walang ilusyon. Lahat ay mabagal. Lahat ay totoo.
Sa bawat hukay ng lupa, sa bawat patak ng pawis, may bahagi sa kanya na unti-unting nagigising. Isang bahagi na matagal niyang pinabayaan. "Pagod ka na?" tanong ni Mang Isko. Huminga ng malalim si Lito. "Opo," sagot niya. "Pero iba po ang pagod." Napangiti ang matanda. "Ganyan talaga kapag marangal ang trabaho." Lumipas ang araw. Pag-uwi ni Lito, pagod na pagod ang kanyang katawan. Ngunit sa kabila nito, may kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Umupo siya sa labas ng bahay. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, hindi niya inisip ang sabong. Hindi niya inisip ang utang. Hindi niya inisip ang susunod na panalo. Sa halip, iniisip niya ang bukas. "Babalik ako," bulong niya sa sarili. At sa simpleng desisyong iyon, nagsimula ang kanyang paglayo, hindi lang sa sabungan, kundi sa dating buhay na halos sumira sa kanya. Ngunit hindi niya alam na ang tunay na laban ay hindi pa nagsisimula. Sa mga sumunod na araw, naging bahagi na ng rutina ni Lito ang paggising bago sumikat ang araw at pagtungo sa bukid kasama si Mang Isko. Unti-unti, nasasanay ang kanyang katawan sa pagod. Ang mga kamay niyang dati, sanay lamang humawak ng pera at panabong na manok, ay muling natutong humawak ng araro at pala. Ang bawat galaw ay mabigat, ngunit may saysay. At sa bawat araw na lumilipas, tila may bahagi sa kanya na unti-unting gumagaling. Ngunit, hindi lahat ng sugat ay madaling maghilom. Isang tanghali, habang nagpapahinga sila sa ilalim ng isang punong mangga, tahimik lamang si Lito. Nakatingin siya sa malayo, tila may iniisip. "May bumabagabag sa'yo," sabi ni Mang Isko. Hindi tumitingin. Nagulat si Lito. "Wala naman po," sagot niya, ngunit halatang pilit. Ngumiti ng bahagya ang matanda. "Matagal na akong nagbubukid, Lito. Marunong na akong makiramdam." Napabuntong hininga si Lito. "May mga utang pa po ako," amin niya, "at alam kong hindi pa tapos ang lahat." Tahimik sandali si Mang Isko. "Hinahanap ka na ba nila?" Tumango si Lito. "Hindi pa po sila bumabalik, pero alam kong babalik sila." At tama siya. Kinagabihan, habang papauwi si Lito mula sa bukid, napansin niyang may dalawang lalaking nakatayo sa labas ng kanilang bahay. Kilala niya ang mga ito, kasama ng lalaking naningil sa kanya noon. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. "Lito," tawag ng isa, malamig ang boses. "Mukhang busy ka ngayon." Hindi siya sumagot. Lumapit siya ng dahan-dahan, pilit na pinapakalma ang sarili. "Ano pong kailangan ninyo?" tanong niya. Ngumiti ang lalaki, isang ngiting walang init. "Ang kailangan namin, bayad," napayuko si Lito. "Wala pa po akong maibabayad ngayon," tapat niyang sagot. "Pero nagtatrabaho na po ako. Unti-unti babayaran ko lahat." Nagtinginan ng dalawang lalaki, saka natawa. "Unti-unti," ulit ng isa. "Alam mo ba kung gaano kalaki ang utang mo?" Hindi sumagot si Lito.
alam niya. At iyon ang dahilan kung bakit hindi siya makatulog ng maayos gabi-gabi. Hindi na to laro, Lito. Dagdag ng isa pa. Matagal ka nang pinabayaan, pero ngayon kailangan mo nang managot. Lumunok siya. Ako na po ang bahala, sabi niya. Hindi na ako tatakbo. Tahimik ang paligid. Parang sinusukat ng mga lalaki ang kanyang katatagan. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita ang isa. 1 linggo, sabi nito. Magbigay ka ng kahit paunang bayad. Kung wala, babalik kami at hindi na kami makikipag-usap. At umalis sila. Naiwan si Lito sa labas ng bahay. Nanginginig ang tuhod. 1 linggo. Sa loob ng 7 araw, kailangan niyang maghanap ng paraan. Ngunit paano? Ang kinikita niya sa bukid ay sapat lamang para sa pagkain. At minsan, kulang pa. Paano ko gagawin to? Bulong niya. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula siyang magbago, naramdaman niyang muling bumabalik ang bigat ng kanyang nakaraan. At kasabay nito, bumalik din ang tukso. Kinabukasan habang nasa bukid, hindi mapakali si Lito. Paulit-ulit na umiikot sa isip niya ang sinabi ng mga maniningil. 1 linggo. Hindi niya mapigilang isipin ang sabungan. Kung may paraan para mabilis kumita, iyon ang pinakamadali. 1 laban lang. Bulong ng isang pamilyar na tinig sa kanyang isip. Hindi ka naman babalik ng tuluyan. Kailangan mo lang makabawi. Napahinto siya sa kanyang ginagawa. Pinunasan niya ang pawis sa noo. Hindi na, mahinang sabi niya. Ngunit hindi tumigil ang tinig. Para sa utang mo to, para sa kinabukasan mo. Napapikit siya. Sa loob niya, may 2 naglalaban. Ang dating Lito na handang sumugal para sa mabilis na solusyon. At ang bagong Lito na nagsisimula pa lang matutong magtiwala sa mabagal ngunit tamang landas. Huwag mong subukan. Napadilat siya. Nakatayo sa likod niya si Mang Isko. Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo, sagot ni Lito. Umiwas ng tingin. Alam mo, sagot ng matanda. Kilala ko ang tingin na yan. Tahimik si Lito. Kapag gipit ang tao, bumabalik siya sa kung saan siya sanay. Dagdag ni Mang Isko. Pero hindi lahat ng pamilyar ay tama. Napayuko si Lito. Wala na po akong ibang paraan, mahina niyang sabi. Meron, sagot ng matanda. Hindi lang mabilis. Napabuntong hininga si Lito. 1 linggo lang po ang binigay sa akin. Tahimik sandali si Mang Isko, saka nagsalita. Tutulungan kita. Nagulat si Lito. Pero, dagdag ng matanda, kailangan mong mangako. Ano po yun? Tuluyan mo nang iiwan ng sabong. Hindi agad nakasagot si Lito. Isang bahagi sa kanya ang gustong pumayag. Ngunit may isa pang bahagi. Isang bahagi na natatakot, na nag-aalinlangan. Kung babalik ka pa roon, patuloy ni Mang Isko, lahat ng ginagawa mo ngayon mawawala lang. Tahimik ang paligid. Naririnig lamang ang huni ng mga ibon at ang mahinang ihip ng hangin. Pipili ka, Lito, sabi ng matanda. Hindi pwedeng 2 ang daan mo. Kinagabihan, muli siyang naupo sa labas ng bahay.
Mas mabigat ang kanyang iniisip kaysa dati. Isang linggo, isang pangako, isang desisyon. Panginoon, bulong niya. Ito na naman po ako. Napahawak siya sa ulo. Gusto kong magbago, pero natatakot ako. Tahimik ang gabi. Ngunit sa katahimikang iyon, unti-unti niyang naunawaan ang isang bagay. Ang pagbabago ay hindi lang isang desisyon, isa itong laban. At bawat araw, kailangan niya itong piliin. Tumayo siya. Huminga ng malalim. At kung ito ang laban ko, bulong niya, lalaban ako. Ngunit hindi pa niya alam na ang pinakamahirap na pagsubok ay paparating pa lamang. Madilim pa nang magising si Lito kinabukasan, ngunit hindi na siya muling nahiga. Hindi dahil sa ingay o trabaho, kundi dahil sa bigat ng kanyang desisyon. Ang sinabi ni Mang Isko ay paulit-ulit na umuukit sa kanyang isip. Pipili ka, Lito. Hindi pwedeng dalawa ang daan mo. Umupo siya sa gilid ng kanyang higaan. Nakatitig sa sahig. Sa unang pagkakataon, malinaw niyang nakikita ang dalawang landas. Ang isa, ang madali, mabilis at pamilyar. 100 ilang beses na niyang tinahak. 100 nagdala sa kanya sa pagkawasak. Ang isa, mabagal, mahirap at puno ng kawalang katiyakan. 100 ngayon pa lamang niya sinusubukan. Kung babalik ako, bulong niya, pareho lang ang mangyayari. Tumayo siya. Hindi na siya nagdalawang isip. Pagdating niya sa bahay ni Mang Isko, mas maaga siya kaysa dati. Nandoon na ang matanda. Tila inaasahan siya. Napag-isipan mo na? Tanong nito. Tumango si Lito. Opo. Anong desisyon mo? Huminga siya ng malalim. Hinding-hindi na po ako babalik sa sabong. Tahimik sandali si Mang Isko. Tinitigan niya si Lito. Parang sinusukat ang lalim ng kanyang sinasabi. Sigurado ka? Opo. Hindi yan madali. Alam ko po. Maraming tukso. Handa po ako. At sa pagkakataong iyon, hindi na nag-alinlangan si Mang Isko. Kung ganun, sabi nito, simulan na natin. Sa araw na iyon, hindi lamang basta trabaho ang ibinigay ni Mang Isko kay Lito. Tinuruan siya paano alagaan ang lupa, paano magtanim ng tama, paano maghintay. Ang lupa, sabi ng matanda, habang hawak ang isang dakok ng lupa, hindi yan tulad ng sabong. Hindi mo yan mapipilit. Tahimik na nakikinig si Lito. Kapag nagmadali ka, wala kang aanihin. Pero kapag nagtiyaga ka, kahit matagal, may babalik sa'yo. Napatingin si Lito sa lupa sa kanyang kamay. Mabigat, ngunit buhay. At sa unang pagkakataon, naunawaan niya, hindi lahat ng halaga ay agad nakikita. Lumipas ang mga araw. Mas lalo pang naging mahirap ang trabaho. Mas maaga ang gising. Mas mabigat ang gawain. Ngunit hindi na siya umatras. Sa bawat patak ng pawis, inaalala niya ang kanyang pangako. Sa bawat pagod, inaalala niya ang mukha ng kanyang ina. At sa bawat tukso, pinipili niyang umiwas. Ngunit hindi nawala ang pagsubok. Isang hapon,
Habang pauwi siya, napadaan siya sa isang kalsadang matagal na niyang hindi tinatahak. At doon niya narinig ang pamilyar na ingay, ang sigawan, ang tawanan, ang sabungan. Napahinto siya. Hindi niya sinasadyang mapadaan doon, ngunit parang may humila sa kanya. Unti-unti siyang lumapit. Hindi pa man siya nakakapasok, nararamdaman na niya ang dati niyang mundo. "Lito!" Napalingon siya. Isa sa mga dati niyang kasamahan. "Tagal mo nang nawala ah," sabi nito, nakangiti. "May laban ngayon, siguradong panalo." Nanahimik si Lito. "Hindi na ako," simula niya. Ngunit naputol siya. "Isang laban lang," sabi ng lalaki. "Para makabawi ka. Alam namin na may utang ka pa." Biglang bumigat ang dibdib ni Lito. Parang alam ng lahat ang kahinaan niya. "Hindi na ako babalik," sabi niya, pilit na matatag. Ngunit tumawa lamang ang lalaki. "Talaga? Bakit nandito ka?" Napatingin si Lito sa paligid. Tama nga. Bakit nga ba nandito siya? Sa loob niya, muling nagising ang lumang Lito. Ang Lito na naniniwala sa isang panalo lang. Ang Lito na handang sumugal para sa mabilis na solusyon. "Isang beses lang!" Bulong ng tinig sa isip niya. Napapikit siya. Sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang saya, ang kaba, ang pag-asa. Ngunit kasabay nito, bumalik din ang sakit. Ang pagkawala ng kanyang ina. Ang pagkawasak ng kanilang bahay. Ang mga utang. Ang kahihiyan. "Lito," muli siyang tinawag ng lalaki. "Papasok ka ba o hindi?" Dahan-dahan siyang napatingin dito. Tahimik. Matagal. Pagkatapos, umiling siya. "Hindi na," sabi niya. "At hindi na ako babalik." Tumawa ang lalaki. "Sayang ka." Ngunit hindi na sumagot si Lito. Tumalikod siya. At sa bawat hakbang palayo, ramdam niya ang bigat. Parang may bahagi sa kanya na pilit siyang hinihila pabalik. Ngunit hindi siya huminto. Pagdating niya sa bahay, agad siyang naupo. Nanginginig ang kanyang kamay. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa laban na halos muntik niyang matalo. "Ganito pala to," bulong niya. Hindi sapat ang isang desisyon. Hindi sapat ang isang pangako. Kailangan niya itong ipaglaban araw-araw. Kinagabihan, muling lumapit si Mang Isko sa kanya. "Nakita kita kanina," sabi nito. Nagulat si Lito. "Akala ko po hindi niyo napansin." "Napansin ko," sagot ng matanda. "At nakita ko rin kung paano ka umalis." Tahimik si Lito. "Hindi madali," dagdag ni Mang Isko. "Pero iyon ang tunay na lakas." Napayuko si Lito. "Muntik na po akong bumalik," amin niya. "Pero hindi ka bumalik," sagot ng matanda. At sa simpleng katotohanang iyon, may kakaibang lakas na pumasok sa dibdib ni Lito. "Ang pagbabago," sabi ni Mang Isko, "hindi nasusukat sa hindi ka na natutokso. Nasusukat yan sa kung paano ka tumatanggi." Napatingin si Lito sa kanya. "At ngayon," dagdag ng matanda, "nagsisimula ka pa lang." Nang gabing iyon, muli siyang tumingala sa langit. Ngunit ngayon, hindi na siya humihingi ng sagot. Hindi na siya naghahanap ng himala.
Sa halip, tahimik niyang sinabi, "Salamat." At sa unang pagkakataon, naramdaman niya, hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Ngunit habang siya ay unti-unting lumalayo sa kanyang nakaraan, may mga taong hindi pa handang pakawalan siya. Lumipas ang ilang araw matapos ang muntik na pagbabalik ni Lito sa sabungan. Tahimik ang kanyang mga kilos, ngunit mas matatag ang kanyang loob. Sa bawat araw na pinipili niyang magpatuloy sa bukid, mas lalo niyang nararamdaman ang unti-unting pagbabago. Hindi lamang sa kanyang buhay, kundi sa kanyang pagkatao. Ngunit habang siya ay nagbabago, ang kanyang nakaraan ay tila mas lalong lumalapit. Isang hapon, habang abala si Lito sa pagbubungkal ng lupa, ay dumating na isang binatilyo mula sa baryo. "Lito!" hingal nitong tawag. "Pinapatawag ka." Napahinto siya. "Saan?" tanong niya. "Sa may tindahan ni Aling Nena. Nandoon sila." Hindi na niya kailangang itanong kung sino ang tinutukoy. Alam na niya. Pagdating niya sa tindahan, agad niyang nakita ang tatlong lalaking nakatayo sa gilid. Ang mga mukhang matagal na niyang iniiwasan. "Akala namin nagtatago ka," bungad ng isa. "Hindi po," mahinahong sagot ni Lito. "Nagtatrabaho lang." "Talaga?" singit ng isa pa. "Mukhang matagal kang hindi nakabisita sa dati mong lugar." Tahimik si Lito. "May dala ka ba?" Diretsong tanong ng pinakamatanda sa kanila. Huminga ng malalim si Lito. "Wala pa po, pero nagsusumikap na po ako. Huwag lang ninyo akong madaliin." Hindi niya natapos ang sinasabi. Bigla siyang itinulak ng isa sa mga lalaki. "Narinig na namin yan," malamig nitong sabi. Paulit-ulit. Napaatras si Lito, ngunit hindi siya lumaban. "Hindi na kami naniniwala sa salita mo," dagdag pa ng isa. "Kailangan namin ng patunay." Tahimik ang paligid. Nakatingin ang ilang tao, ngunit walang nakikialam. Alam nilang delikado. "Bigyan niyo pa po ako ng kaunting oras," pakiusap ni Lito. "Hindi na po ako tumatakbo." Tinitigan siya ng pinakamatanda. "At kung hindi?" tanong nito. Hindi agad nakasagot si Lito dahil alam niya ang sagot. "Makinig ka," sabi ng lalaki. Lumapit ng kaunti. "Hindi ka namin hahayaang magpakabait lang bigla, tapos mawawala na lahat ng utang mo." "Hindi ko po hinihingi yon," sagot ni Lito. "Babayaran ko lahat." "Paano?" tanong nito. "Sa pagbubukid? Gaano katagal yon? Ilang taon?" Wala siyang maisagot. Dahil totoo, mabagal ang pagbabagong pinili niya. At hindi naghihintay ang mundo. May inilabas ang lalaki mula sa bulsa. Isang maliit na papel. "May laban bukas," sabi nito. Malaki ang pustahan. Nanlaki ang mata ni Lito. "Hindi na po ako." "Makinig ka muna," putol ng lalaki. "May manok kami. Sigurado ang panalo. Kailangan lang namin ng tao na papasok sa laban." Tahimik si Lito. "Kung manalo ka," dagdag ng lalaki, "bawas agad ang utang mo. Malaki." Parang tumigil ang mundo. Isang pagkakataon. Isang shortcut. Isang tukso. Isang beses lang. Bulong ng lalaki. "Hindi ka naman babalik ng tuluyan." Ang parehong linya. Ang parehong bitag. Naramdaman ni Lito
ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Sa loob niya, muling naglalaban ang dalawang mundo. Ang dati na handang gawin ang lahat para makaligtas, at ang bago na handang magtiis para maging tama. Pag-isipan mo, sabi ng lalaki. Babalikan ka namin mamaya. At umalis sila. Naiwan si Lito sa gitna ng kalsada. Tahimik, naguguluhan, natatakot. Pagbalik niya sa bukid, hindi siya makapagtrabaho ng maayos. Napansin ito ni Mang Isko. Anong nangyari? Tanong nito. Hindi agad sumagot si Lito. Ngunit sa huli, sinabi niya ang lahat. Tahimik na nakinig ang matanda. Walang interruption, walang reaksyon. Pagkatapos, nagsalita ito. Alam mo na ang sagot. Napatingin si Lito. Opo, pero natatakot ka. Dugtong ng matanda. Tumango siya. Opo, hindi ka tinatakot ng utang mo, sabi ni Mang Isko. Tinatakot ka ng sarili mong kahinaan. Napayuko si Lito. Kapag pinili mo yan, patuloy ng matanda, hindi mo lang sinira ang pangako mo. Babalik ka sa simula. Pero kung hindi ko po gawin, mahina niyang sabi, baka mas lumala ang sitwasyon ko. Tumango si Mang Isko. Oo, posible. Tahimik sandali. Pero hindi lahat ng mahirap ay mali. Dagdag nito. At hindi lahat ng madali ay tama. Kinagabihan, muli siyang nag-iisa. Mas mabigat kaysa dati. Hindi lang tukso ang kalaban niya ngayon, kundi pangangailangan. Panginoon, bulong niya, halos pabulong. Hanggang kailan ganito? Napahawak siya sa ulo. Gusto kong gawin ang tama, pero bakit parang mas lalo pang humihirap? Tahimik ang gabi. Walang sagot. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang bagay na unti-unting lumilinaw. Hindi sinusubok ang pagbabago kapag madali ang lahat. Nasusubok ito kapag wala ng ibang pagpipilian. Kinabukasan, dumating ang mga lalaki. Handa ka na? Tanong nila. Tumingin si Lito sa kanila. Matagal. Tahimik. Pagkatapos, nagsalita siya. Handa na ako! Ngumiti ang mga lalaki. Ngunit hindi nila inaasahan ang sumunod niyang sinabi. Handa na akong harapin ang utang ko, dagdag niya. Pero hindi na ako babalik sa sabong. Nawala ang ngiti sa kanilang mga mukha. Sigurado ka? Malamig na tanong. Opo. Tahimik ang paligid. Mabigat ang hangin. At sa sandaling iyon, alam ni Lito, may kapalit ang desisyon niyang iyon. At kung magsisi ka? Tanong ng isa. Tinitigan sila ni Lito. Mas pipiliin ko pong magsisi sa tama kaysa magtagumpay sa mali. Hindi agad sila nagsalita. Ngunit ang tingin nila ay sapat na para iparamdam ang paparating na bagyo. At tandaan mo, sabi ng pinakamatanda, kami ang babalik. Umalis sila. Ngunit ang iniwan nila ay hindi katahimikan, kundi babala. Huminga ng malalim si Lito. Nanginginig ang kanyang katawan. Ngunit hindi siya umatras. Sa unang pagkakataon, tunay niyang naunawaan
Ang pagbabago ay may presyo at handa na siyang bayaran iyon. Matapos ang matapang na pagtanggi ni Lito, tila naging mas tahimik ang mga sumunod na araw. Ngunit hindi ito katahimikan ng kapayapaan. Ito ay katahimikan bago ang bagyo. Sa bawat pag-uwi niya mula sa bukid, ramdam niya ang kakaibang bigat sa hangin. May mga matang nakamasid. May mga bulong na hindi niya marinig ng buo, ngunit sapat para magdulot ng kaba. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Isang hapon, habang papalubog ang araw at ang langit ay kulay kahel, pauwi si Lito nang mapansin niyang bukas ang pinto ng kanilang bahay. Napahinto siya. Hindi niya yun iniwang bukas. Dahan-dahan siyang lumapit. "May tao ba?" tawag niya. Walang sumagot. Pumasok siya at doon niya nakita magulo ang loob ng bahay. Ang iilang natitira nilang gamit ay nakakalat sa sahig. May mga basag na gamit, may mga itinapon, at may mga bakas ng puwersang ginamit. Nanlaki ang kanyang mga mata. "Hindi," bulong niya. Mabilis niyang sinuri ang paligid. Wala nang mahalagang gamit na natira. Ngunit higit pa roon, may iniwan. Isang malinaw na mensahe. Sa dingding, may nakasulat gamit ang uling. "Huwag mo kaming subukan." Parang biglang nanlamig ang buong katawan ni Lito. Hindi ito simpleng pananakot. Babala ito. At malinaw, siya ang tinutukoy. Naupo siya sa sahig, napahawak sa ulo. "Hanggang dito na lang ba ito?" bulong niya. Sa loob ng ilang sandali, bumalik ang takot. Ang takot na matagal niyang tinatakasan. Ang takot na baka hindi niya kayanin ang mga susunod. Ngunit kasabay ng takot, may isa pang damdamin na unti-unting lumitaw. Galit. Hindi galit sa ibang tao, kundi galit sa sarili. Kung hindi dahil sa mga ginawa ko, mahina niyang sabi, hindi aabot sa ganito. Tahimik ang bahay. Ngunit sa katahimikang iyon, may isang malinaw na katotohanan. Hindi siya biktima. Siya ang nagdala sa sarili niya sa sitwasyong ito. Kinagabihan, dumating si Mang Isko. Nakita agad nito ang nangyari. "Ginawa nila to?" tanong nito. Tumango si Lito. "Babala po." Tahimik ang matanda. Hindi ito nagalit, hindi rin ito nagulat. Parang inaasahan na nito. "Natakot ka ba?" tanong nito. Hindi agad sumagot si Lito. "Opo," amin niya. "At galit din po ako." Tumango si Mang Isko. "Normal yan." "Anong gagawin ko?" tanong ni Lito. Sa pagkakataong iyon, hindi na siya humihingi ng madaling sagot, kundi direksyon. "Dalawa lang ang pwede mong gawin," sabi ni Mang Isko. "Una, umatras ka. Bumalik ka sa dati. Sundin mo sila. Tapusin mo sa mabilis na paraan." Napapikit si Lito. Alam niya ang ibig sabihin noon. Pangalawa, patuloy ng matanda. Manatili ka sa pinili mong daan. Harapin mo ang kahirapan. At tanggapin mo na hindi agad matatapos ang laban. Tahimik ang paligid. "Pero tandaan mo," dagdag nito, "kung pipiliin mo ang pangalawa, hindi ka pwedeng kalahati lang." Napatingin si Lito sa kanya. "Anong ibig ninyong sabihin?" "Hindi pwedeng minsan matapang ka, minsan hindi," sagot ng matanda.
Hindi pwedeng kapag mahirap na, babalik ka ulit. Napayuko si Lito. Buong buo ang desisyon, sabi ni Mang Isko. Kung magbabago ka, dapat buo. Lumipas ang ilang sandali. Walang nagsasalita. Tanging ang mahinang ihip ng hangin ang maririnig. Sa wakas, nagsalita si Lito. Hindi na po ako babalik. Mahina ang boses niya, ngunit malinaw. Hindi na po ako aatras. Tumingin si Mang Isko sa kanya. At sa unang pagkakataon, may nakita siyang kakaiba. Hindi na ito ang lalaking dati niyang kilala. Kung ganun, sabi ng matanda, handa ka na. Para saan po? Sa susunod na darating. Kinabukasan, hindi na naghintay ang problema. Dumating sila. Mas marami. Mas seryoso. Habang nasa bukid si Lito, may dumating na balita. Hinahanap ka nila, sabi ng isang kapitbahay. Galit na galit. Hindi na siya nagulat. Huminga siya ng malalim. At nandito na sila, dagdag ng lalaki. Unti-unting nagtipon ang mga tao sa paligid. Hindi para tumulong, kundi para manood. Lumapit ang mga lalaking naniningil. Hindi na sila nakangiti. Matigas ka na ngayon, sabi ng isa. Tahimik si Lito. Akala mo ba tapos na to? Dagdag pa ng isa. Hindi siya sumagot. Ngunit hindi rin siya umatras. Wala kang pambayad. Wala kang takot. Ano ka ba talaga? Tanong ng pinakamatanda. Sa pagkakataong iyon, tumingin si Lito sa kanilang lahat. Diretso. Matatag. Isang taong nagkamali, sagot niya. Pero hindi natatakbo. Tahimik ang paligid. Maging ang mga nanonood ay napahinto. Hindi ako lalaban, dagdag niya. Hindi rin ako magtatago, pero hindi ko na rin gagawin ang mali para lang makaligtas. Naramdaman niya ang mabilis na tibok ng puso niya. Ngunit hindi siya gumalaw. Sa sandaling iyon, dumating si Mang Isko. Tahimik itong tumabi kay Lito. Walang sinabi, ngunit sapat na ang presensya nito. Kung gusto ninyo ng bayad, sabi ng matanda, maghihintay kayo. Napatingin ang mga lalaki. At kung hindi, tanong nila. Kung hindi, sagot ni Mang Isko, mas lalo ninyong pinapahirapan ang isang taong nagsisimula pa lang bumangon. Tahimik. Mabigat. Hindi agad sumagot ang mga lalaki. Ngunit malinaw, hindi pa tapos ang laban. At tandaan mo, Lito, sabi ng pinakamatanda bago sila umalis, ang bagyo, hindi mo mapipigilan. Umalis sila. Ngunit ang iniwan nila ay hindi lang banta, kundi isang tiyak na darating. Habang nakatayo si Lito sa gitna ng bukid, ramdam niya ang hangin na bahagyang lumalakas. Parang may paparating. At kung bagyo man yan, bulong niya, haharapin ko. At sa unang pagkakataon, hindi na siya ang lalaking tinatangay ng hangin, kundi ang lalaking handang tumayo sa gitna ng unos. Dumating ang bagyo, hindi lamang sa anyo ng hangin at ulan, kundi sa paraan ng mga pangyayaring tila sabay-sabay na bumagsak sa buhay ni Lito. Kinabukasan matapos ang pagharap niya sa mga maniningil, nag-iba ang ihip ng hangin sa baryo. Hindi na lamang ito usapan ng utang, kundi ng reputasyon.
takot at paninindigan. May mga taong nagsimulang umiwas sa kanya. May ilan na nagbubulungan sa tuwing siya'y dadaan. At yan na yung dating sabungero. Akala mo nagbago na. Hindi yan magtatagal. Naririnig niya ang mga iyon. At sa bawat salitang tumatama sa kanyang tainga, may kirot na dumadaan sa kanyang dibdib. Ngunit hindi na siya tumutugon. Hindi na siya lumalaban sa salita. Sa halip, pinipili niyang manahimik. Sa bukid, mas lalo niyang ibinuhos ang sarili sa trabaho. Mas maaga siyang gumigising. Mas matagal siyang nagtatrabaho. Parang sa bawat patak ng pawis, sinusubukan niyang hugasan ang kanyang nakaraan. Ngunit hindi ganoon kadali. Isang araw, habang sila'y nagtatanim, napansin ni Mang Isko na tila masyadong tahimik si Lito. "Hindi ka na nagsasalita," sabi nito. "Wala naman po akong sasabihin," sagot ni Lito. "Meron," tugon ng matanda. "Hindi mo lang inilalabas." Napahinto si Lito. Sa wakas, nagsalita siya. "Napapagod na po ako. Hindi sa katawan, kundi sa lahat. Hindi po sa trabaho," dagdag niya, "kundi sa pakiramdam na kahit anong gawin ko, parang hindi pa rin sapat." Tahimik si Mang Isko. "Sinusubukan ko naman po," patuloy ni Lito. "Pero parang lagi akong hinahabol ng dati kong buhay." Napatingin siya sa lupa. "Hanggang kailan po ganito?" Huminga ng malalim ang matanda bago sumagot. "Hanggang matutunan mong hindi ka na yon." Napatingin si Lito. "Anong ibig ninyong sabihin?" "Hindi mo mabubura ang nakaraan mo," sabi ni Mang Isko. "Pero pwede mong baguhin kung sino ka ngayon." Tahimik si Lito. "Ang problema," dagdag ng matanda, "hinahayaan mong ang tingin ng iba ang magdikta kung sino ka." Parang may tumama sa kanya. Dahil totoo. Kung ang tingin nila sa'yo ay sabungero pa rin, patuloy ni Mang Isko, hindi mo na kontrolado yon. Tama. Pero kung sino ka ngayon, ikaw ang pipili. Napayuko si Lito. Sa unang pagkakataon, naunawaan niya. Hindi niya kailangang patunayan ang sarili sa lahat. Kailangan lang niyang patunayan ito sa sarili niya. Ngunit hindi pa doon natatapos ang unos. Kinagabihan, habang pauwi si Lito, may narinig siyang sigawan mula sa kabilang dulo ng baryo. Nagmadali siya. Pagdating niya, may kumpulan ng tao sa paligid ng isang kubo. May nasusunog. Nanlaki ang kanyang mga mata. "Kanino yan?" tanong niya. Walang sumagot agad. Ngunit nang lumapit siya, nanlamig ang kanyang katawan. Bahagi iyon ng lupang tinatrabaho nila ni Mang Isko. Ang maliit na kubong ginagamit nila bilang pahingahan. Nasusunog. "Hindi," bulong niya. Mabilis siyang kumilos. Kasama ng ilang tao, sinubukan nilang apulahin ang apoy. Ngunit huli na. Sa loob ng ilang minuto, ang kubo ay naging abo. Hingal na hingal si Lito, nakatayo sa harap ng abo. Hindi niya kailangang magtanong kung sino ang may gawa. Alam na niya. Lumapit si Mang Isko. Tahimik. Walang galit. Ngunit mabigat ang presensya. "Pasensya na po." Mahina ang boses ni Lito. "Dahil sa akin,
Hindi dahil sa'yo! Putol ng matanda. Nagulat siya. Dahil sa mga pinili mong baguhin, dagdag ni Mang Isko. At hindi yon mali. Napatingin si Lito sa abo. Pero may nasira. Oh, sagot ng matanda. Pero hindi lahat ng nasisira ay talo. Tahimik ang paligid. Amoy sunog ang hangin. Sa loob ni Lito, may sumiklab na damdamin. Hindi galit. Hindi takot. Kundi isang matinding pagnanais na huwag nang bumalik sa dati. Hanggang dito na lang, bulong niya. Kinabukasan, kumalat ang balita. May nagsunog, may babala, at malinaw kung para kanino. May mga nagsabing umalis na lang siya. May mga nagsabing sumuko na. May ilan pang nagsabing wala ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, tahimik lamang si Lito. Hindi na siya sumasagot. Hindi na siya nagpapaliwanag. Sa halip, maaga siyang gumising. Bumalik sa bukid. At muling nagsimula. Hindi mo ba naiisip na sumuko? Tanong ni Mang Isko isang umaga. Hindi agad sumagot si Lito. Dati, oo, sagot niya. Pero ngayon, hindi na. Bakit? Napatingin siya sa malayo sa lupang kanilang tinatrabaho. Dahil kung susuko ako ngayon, sabi niya, lahat ng pinagdaanan ko, mawawala lang. Tahimik. At kung patuloy akong lalaban, dagdag niya, kahit mabagal, may mararating din. Sa unang pagkakataon, tumango si Mang Isko nang may buong kumpiyansa. Ngayon sabi nito, nasa gitna ka na ng unos. Napatingin si Lito sa langit. Medyo madilim, ngunit may liwanag pa rin sa pagitan ng mga ulap. At hindi ka na tinatangay, dagdag ng matanda. Huminga ng malalim si Lito. Hindi na, sagot niya. Ngunit hindi pa niya alam na ang pinakamalakas na bugso ng hangin ay darating pa lamang. Sa mga sumunod na araw matapos ang sunog, tila naging mas tahimik ang baryo. Ngunit hindi ito katahimikan ng paglimot. Ito ay katahimikan ng paghihintay. Parang may darating pa. At ramdam yun ni Lito. Mas lalo niyang pinagbuti ang trabaho. Mas lalo siyang naging maingat. Mas lalo siyang nanahimik. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya maalis ang pakiramdam na may isang bagay na papalapit. Isang bagay na hindi niya kayang iwasan. Isang umaga, habang abala siya sa bukid, may dumating na isang lalaki na hindi niya kilala. Maayos ang suot, malinis, hindi tulad ng mga karaniwang tao sa baryo. Si Lito ka ba? Tanong nito. Tumango siya. Ako nga. Lumapit ang lalaki. May naghahanap sa'yo. Hindi na niya kailangang itanong kung sino. Ngunit mali siya. Hindi sila! Dagdag ng lalaki. Iba. Napakunot ang noo ni Lito. Anong ibig mong sabihin? May gusto kang kausapin, sagot ng lalaki. Ngayon na, nagkatinginan sila ni Mang Isko. May kakaibang pakiramdam. Hindi ito tulad ng dati. Mas tahimik. Mas seryoso. Sumama ka, sabi ng lalaki. Sandaling nag-alinlangan si Lito. Ngunit sa huli, tumango siya. Sa isang lumang kubo sa dulo ng baryo, siya dinala.
Tahimik ang paligid. Walang ibang tao. Pagpasok niya, nakita niya ang isang lalaking nakaupo sa loob. Hindi na bata, hindi rin matanda. Ngunit ang presensya nito ay mabigat. "Lito," sabi nito. Nanlaki ang mata niya. Kilalang kilala niya ang boses na iyon. Ito ang lalaking unang nagpautang sa kanya. Ang lalaking matagal na niyang iniiwasan. Ang lalaking hindi kailanman nagpakita hanggang ngayon. "Akala ko hindi ka na magpapakita," sabi ni Lito. "Akala ko rin hindi ka nababangon," sagot ng lalaki. Tahimik. Mabigat. "Alam ko ang lahat," patuloy nito. "Ang ginawa mo, ang pagbabago mo." Hindi sumagot si Lito. "At alam ko rin, dagdag nito, na hindi mo kayang bayaran ang utang mo sa paraan na ginagawa mo ngayon. Direkta. Walang paligoy-ligoy." "Alam ko," sagot ni Lito. "Kung ganun," sabi ng lalaki, "bakit mo pa pinipilit?" Napatingin si Lito sa kanya. "Dahil ayoko nang bumalik sa dati." Tahimik ang lalaki. "Alam mo ba kung gaano kalaki ang utang mo?" tanong nito. "Opo." "At handa kang bayaran yun kahit gaano katagal?" "Opo." Muling nanahimik ang lalaki. "May isa akong alok," sabi nito. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Lito. Isang huling laban. Parang bumalik ang lahat. Ang sabungan. Ang tukso. Ang lumang mundo. "Hindi na," agad na sagot ni Lito. Ngunit itinaas ng lalaki ang kamay. "Makinig ka muna. Hindi ito tulad ng dati," dagdag nito. "Isang malaking laban. Isang pagkakataon na mabura ang utang mo." Tahimik si Lito. "Isang panalo lang," patuloy ng lalaki. "At tapos na ang lahat." Ang parehong linya. Ngunit ngayon, mas mapanganib. "Kung hindi," tanong ni Lito. "Kung hindi," sagot ng lalaki, "mananatili ka sa ganito habang buhay mong dadalhin yan." Tahimik. Sa loob ni Lito, muling nag-alab ang laban. Mas malakas. Mas mapanganib. Isang panalo. Isang tapos. Isang bagong simula. Ngunit alam niya, hindi iyon totoo. "Hindi na po," sabi niya, mas matatag. Napatingin ang lalaki sa kanya. "Sigurado ka?" "Opo." "Isang beses lang." "Opo." "Wala nang ibang paraan." "Tanggap ko." Tahimik ang kubo. At sa sandaling iyon, parang may nagbago sa hangin. Tinitigan siya ng lalaki. Hindi na may galit, kundi may kakaibang pagtingin. "Hindi ka na tulad ng dati," sabi nito. "Hindi na po," sagot ni Lito. Lumipas ang ilang sandali. Pagkatapos nagsalita ang lalaki. "Kung ganun," sabi nito, "iba na ang usapan." Napakunot ang noo ni Lito. "Hindi kita pipilitin," dagdag nito. "Pero hindi rin kita palalayain ng ganun-ganun lang." Huminga ng malalim si Lito. "Anong ibig ninyong sabihin?" "May isa kang kailangang gawin," sagot ng lalaki. Tahimik. "Hindi para sa akin," dagdag nito. "Para sa sarili mo." Napatingin si Lito. "Patunayan mo," sabi ng lalaki. "Hindi sa salita, kundi sa gawa." "Paano?" 3 buwan, sagot nito.
3 buwan na tuloy-tuloy mong ipapakita na hindi ka na babalik sa dati. Tahimik si Lito. At kapag nagawa mo yon, dagdag ng lalaki, babawasan ko ang utang mo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Pero kung bumalik ka, patuloy nito, doble ang sisingilin ko. Mabigat, mapanganib, ngunit malinaw. Isang pagkakataon, hindi para sa mabilis na panalo, kundi para sa tunay na pagbabago. Tinatanggap ko, sabi ni Lito. Tahimik ang lalaki. At tandaan mo, dagdag nito, hindi ito laban sa akin. Laban to sa sarili mo. Tumango si Lito. Paglabas niya ng kubo, mas maliwanag ang paligid. Hindi dahil sa araw, kundi dahil sa loob niya. 3 buwan. Hindi isang araw, hindi isang desisyon, kundi tuloy-tuloy na pagpili. Habang naglalakad siya pabalik, napansin niya ang hangin. Mahina. Tahimik. Ang bagyo. Unti-unti nang humuhupa. Ngunit alam niya, hindi pa tapos ang laban. 3 buwan. Hindi ito basta panahon. Ito ay naging sukatan ng bawat desisyon, bawat tukso, at bawat araw na kailangang ipaglaban ni Lito ang sarili niya. Sa unang linggo, halos hindi siya mapakali. Sa bawat tunog ng sigawan sa malayo, sa bawat bulong ng mga tao, at sa bawat pagdaan niya malapit sa sabungan, ramdam niya ang paghila ng dati niyang buhay. Hindi nawawala ang tukso, hindi nawawala ang alaala. Ngunit sa bawat pagkakataon, pinipili niyang umiwas. Sa 2 linggo, nagsimula siyang masanay. Hindi na gaanong mabigat ang bawat hakbang palayo sa sabong. Hindi na gaanong malakas ang tinig ng tukso. Ngunit hindi ibig sabihin nito'y madali na. Mas tahimik lang ang laban. Sa 3 linggo, may mga pagbabago. Hindi sa paligid, kundi sa kanya. Mas maaga siyang gumigising, hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto niya. Mas maayos ang kanyang pag-iisip. Mas malinaw ang kanyang layunin. Sa mga sumunod na linggo, unti-unti niyang nakita ang bunga ng kanyang pagtitiyaga. Ang lupang kanilang tinamnan ay nagsimulang magbigay ng buhay. Ang mga punla ay tumubo. Ang mga halaman ay lumago. At sa bawat pag-usbong ng mga ito, may bahagi sa kanya na tila muling nabubuhay. Ganyan talaga, sabi ni Mang Isko isang umaga. Kapag inalagaan mo ng tama, babalik sa'yo. Napangiti si Lito. Ngunit hindi lang lupa ang tinutukoy ng matanda. Alam niya iyon. Sa baryo, unti-unti ring nagbago ang tingin ng mga tao. Hindi na puro bulong. Hindi na puro duda. May ilan nang bumabati. May ilan nang nagtitiwala. Hindi lahat. Ngunit sapat para maramdaman niyang may pagbabago. Isang araw, may lumapit sa kanya. Isang binatang dati kasabay niya sa sabungan. "Lito," sabi nito, "totoo bang hindi ka na bumabalik?" Tumango siya. "Oo." "Tapos, anong pakiramdam?" Napaisip siya. Matagal. "Hindi madali," sagot niya. "Pero mas totoo." Tahimik ang binata. "Pwede pa bang magbago?"
Tanong nito. Tumingin si Lito sa kanya. Pwede, sagot niya. Pero hindi isang beses lang pipiliin. At sa simpleng usapang iyon, naunawaan niya. Ang pagbabago niya ay hindi lang para sa sarili niya. May mga taong nakatingin. May mga taong natututo. Dumating ang huling araw ng 3 buwan. Tahimik ang umaga. Ngunit mabigat ang pakiramdam ni Lito. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kahalagahan ng araw na iyon. Handa ka na? Tanong ni Mang Isko. Tumango siya. Opo. Muli siyang bumalik sa kubo. Sa parehong lugar. Sa parehong katahimikan. Naroon ang lalaki. 3 buwan, sabi nito. Opo. Hindi ka bumalik? Hindi po. Tahimik. Tinitigan siya ng lalaki. Matagal. Parang hinahanap ang kahit kaunting bakas ng dati niyang sarili. Ngunit wala na. May mga nagsabi sa akin, sabi nito, na nakita ka nila araw-araw sa bukid. Tumango si Lito. May mga nagsabi rin, dagdag nito, na may pagkakataon kang bumalik, pero hindi mo ginawa. Tahimik si Lito. Bakit? Huminga siya ng malalim. Dahil hindi na ako yon. Sa simpleng sagot na yon, may bigat na hindi kayang tumbasan ng kahit anong paliwanag. Muling nanahimik ang lalaki. Pagkatapos, tumango ito. Hindi lahat ng tao kayang gawin yan, sabi nito. Hindi sumagot si Lito. Simula ngayon, dagdag ng lalaki, babawasan ko ang utang mo. Nanlaki ang mata ni Lito. Hindi dahil sa awa, patuloy nito, kundi dahil pinatunayan mo. Napayuko si Lito. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa pasasalamat. Pero tandaan mo, sabi ng lalaki, hindi pa tapos ang lahat. Opo, may natitira pa. Opo, at kailangan mo pa ring bayaran. Opo. Tahimik. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na iyon parang parusa, kundi isang responsibilidad. Paglabas niya ng kubo, mas maliwanag ang mundo. Hindi dahil sa araw, kundi dahil sa loob niya. Habang naglalakad siya pabalik sa bukid, napansin niya ang hangin. Hindi na ito mabigat. Hindi na ito nagdadala ng takot. Sa malayo, nakita niya si Mang Isko. Nakatayo. Naghihintay. Ngumiti siya. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hinanap. Kapayapaan. Hindi dahil sa panalo. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pagpili. Mula sa putik, unti-unti siyang umaangat. At bagamat hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay, alam na niya ang direksyon. Hindi na pabalik, kundi pasulong. Lumipas pa ang mga buwan matapos ang araw na kinilala ang pagbabago ni Lito. Hindi agad naging madali ang lahat. Patuloy pa rin ang kanyang pagbabayad ng utang. Patuloy pa rin ang maagang paggising, ang pagod sa bukid, at ang simpleng pamumuhay na malayo sa dati niyang kinagisnan. Ngunit may isang malaking pagkakaiba. Hindi na siya lumalaban mag-isa. Sa tulong ni Mang Isko, unti-unting lumago ang kanilang ani. Hindi man ito malaki, ngunit sapat. Sapat para mabuhay.
sapat para magpatuloy. At higit sa lahat, sapat para mabayaran ang mga pagkakamali ng nakaraan. Isang araw, habang sila'y nagbibilang ng kinita mula sa kanilang ani, napangiti si Mang Isko. "Malayo na ang narating mo," sabi nito. Napatingin si Lito sa mga kamay niya. Dating sanay sa pagsusugal, ngayoy sanay sa pagtatrabaho. "Opo," sagot niya. "Pero marami pa pong dapat gawin." "Hindi naman kailangang madaliin," tugon ng matanda. "Ang mahalaga, hindi ka na bumabalik." At totoo iyon. Sa dami ng pagkakataon na pwede siyang bumalik sa sabong, hindi na niya pinili. Hindi dahil sa wala ng tukso, kundi dahil mas pinili niya ang tama. Sa baryo, tuluyan nang nagbago ang tingin ng mga tao sa kanya. Hindi na siya kilala bilang sabongero, kundi bilang isang taong bumangon, isang taong nagbago. Isang hapon, habang naglalakad siya sa kalsada, may isang batang lumapit sa kanya. "Kuya Lito," sabi nito, "totoo bang dati kang sabongero?" Napangiti siya ng bahagya. Oo," sagot niya. "Bakit ka tumigil?" Sandali siyang napaisip. "Dahil napagtanto ko," sabi niya, "na hindi lahat ng panalo tagumpay." Tahimik ang bata. "Mas mahalaga," dagdag niya, "kung sino ka pagkatapos ng laban." At sa simpleng usapang iyon, malinaw. Ang kwento niya ay hindi na tungkol sa pagkatalo, kundi tungkol sa pagbangon. Dumating ang araw na tuluyan niyang nabayaran ang natitira niyang utang. Tahimik lamang ang eksena. Walang palakpakan, walang selebrasyon. Ngunit sa loob ni Lito, iyon ang isa sa pinakamalaking tagumpay ng kanyang buhay. "Bayad ka na," sabi ng lalaking nagpautang. Tumango si Lito. "Opo." "At malaya ka na." Sa unang pagkakataon, narinig niya ang mga salitang iyon at tunay niyang naramdaman ang kahulugan nito. Paglabas niya, napatingala siya sa langit. Malinaw, maliwanag. "Salamat," bulong niya. Hindi para sa pera, hindi para sa pagkakataon, kundi para sa lakas na magbago. Pagbalik niya sa bukid, naroon si Mang Isko. "Tapos na?" tanong nito. "Opo," sagot ni Lito. Umiti ang matanda. Simula pa lang yan, napangiti si Lito. "Opo," sabi niya, "simula pa lang." Sa mga sumunod na taon, hindi na lamang siya isang manggagawa sa bukid. Natuto siyang magtanim, mag-alaga, at magpalago. Sa kalaunan, nagkaroon siya ng sariling maliit na lupain. Hindi man malaki, ngunit kanya. Malinis. Pinaghirapan. At sa lupang iyon, hindi lamang pananim ang tumubo, kundi bagong buhay. May mga taong lumalapit sa kanya. Humihingi ng payo. Humihingi ng gabay. At sa bawat kwentong ibinabahagi niya, hindi niya itinatago ang kanyang nakaraan. Dahil alam niya, ang kanyang kahinaan noon ang naging lakas niya ngayon. Sa isang tahimik na hapon, naupo siya sa ilalim ng puno, sa parehong lugar kung saan siya unang nagsimulang muli. Tahimik. Mapayapa. "Kung hindi ako bumagsak,"
Bulong niya, hindi ko matututunan kung paano bumangon. Sa malayo, may mga batang naglalaro. May mga magsasakang nagtatrabaho. May buhay na nagpapatuloy. At sa gitna ng lahat ng iyon, nandun si Lito. Hindi na bilang sabongero. Hindi na bilang isang taong tumatakas. Kundi bilang isang lalaking natutong harapin ang sarili. Isang lalaking mula sa putik ay umangat sa tunay na tagumpay. Wakas.